Inilabas ni Coach Tim ang rason bakit hindi niya pinayagang maglaro si Dwight Ramos sa kabila ng kahilingan ng karamihan na makita siya sa loob ng court. Desidido naman si Jordan Heading na makabalik sa Gilas, Pilipinas matapos mabigong makapasok sa OQT bunga ng ilang personal na kadahilanan. Sinagot naman ni Junmar Fajardo ang isyong pinakalat ng ilang netizen na hindi siya pwede sa international na laban bunga ng mababang performance versus New Zealand. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Kinumpirma ni Coach Tim Cone na nag-practice si Dwight Ramos bago pang laban versus Hong Kong ng Gilas, Pilipinas. Pero katulad na nakita ng lahat ng fans na nagabang sa kanyang presensya sa court, hindi siya nasilayan. Tanong, bakit hindi siya nakita sa court sa kabila ng kahilingan ng fans na makita siya sa bakbakan? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Katulad ako ng lahat ng kababaihan, mahal ko si Dwight. Mahal ko siya dahil sa kanyang basketball mind at talent. Yung mga kababaihan, gusto siya dahil sa kanyang itsura. Ako, hindi ko siya gusto dahil doon. Pero gusto ko siya dahil sa kanyang basketball brain. Hindi ko siya pinigilan para sa anumang dahilan. Maliban sa dahilang nagkaroon siya ng calf muscle injury sa huling yugto ng bakbakan ng Gilas at New Zealand. Malinaw naman yung declaration ni Coach Tim. May problema si Dwight sa kanyang calf muscle. Ibig sabihin, gusto talaga ni Coach Tim na makapaglaro si Dwight pero dahil sa issue ng kalusugan, mas pinili na lang niya na huwag nang paglaruin si Dwight Ramos kahit ang daming fans na sumisigaw sa gallery na we want Dwight, we want Dwight. Base rin naman kay Coach Tim, sinabi rin niya na nag-practice pa si Dwight bago yung laban, di ba? Pero siguro tingin ni Coach Tim Cone mahirapan talaga and magsasacrifice ang karir ni Dwight Ramos kung maglalaro siya versus Hong Kong. Alam naman natin na babalik si Dwight sa Japan matapos yung qualifiers. Kaya magiging mahirap para sa kanya kung mas matindi yung mararamdaman niya kung maglaro pa siya versus Hong Kong. Parang ang hirap naman sigurong isipin kung magiging dahilan pa yung laban versus Hong Kong ng pagtindi ng kanyang nararamdaman. Kung tutusin naman talaga, hindi na kailangan ng isang Dwight Ramos sa laban. Kayang-kaya kasi ng kanyang grupo yung laban eh. Katulad ni KQ, ni Carl Tamayo, nag-step up naman sila kagabi versus Hong Kong, di ba? Siyempre team effort naman yon, pero hindi naman kasi pwedeng ikaila na nagpakita ng magandang laro ang dalawang nabanggit. Si Mason Amos, kahit paano nakakuha rin siya ng shot kahit medyo nagtagal bago siya nakapuntos doon. Naiintindihan naman ng lahat yon kasi nga naninibago talaga si Mason. Imagine, ngayon lang ata siya nakapasok mula ng OQT, di ba? So ganun talaga yung mangyayari doon. Hindi kaagad makukuha niya yung kanyang rhythm. Kung nagdesisyon si Coach Tim na pigilan maglaro si Dwight versus Hong Kong, tila hindi naman mapipigilan ang kagustuhan ni Jordan Heading na makasama sa hanay ng pambansang kupunan. Sa interview ng Spin.ph, kinumpirma ni Heading na isa sa mga adhikain niya ang makabalik sa national team. Narito ang report. Tutukan natin si Jordan Heading sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Nung huling beses akong tumanggi, sinabi ko na sa ibang pagkakataon mag-oo na ako. Sigurado yan. Gusto ko talagang gawing available ang sarili ko at makasama nila buong taon. Ipakita kung ano kaya ko. At isa lang yon sa mga layunin ko na makabalik sa pambansang kupunan. Alam niyo kung tutuusin naman talaga, sayang si Jordan Heading. Nasubukan na rin naman siya dati pa kaya minsan na rin siyang kinausap ni Coach Tim nung time na papunta pa lang sila sa Olympic qualifying tournament. Nung time na yon, hindi siya nakasagot ng oo kasi nga may personal na aasikasuhin siya nun at kasama na rin siya sa Strong Group Athletics na tutulak sa Dubai. Base sa lumabas na report nung time na yun, maganda naman yung naging pag-uusap nila ni Coach Tim. Pero eto na nga, nakumpleto na yung Gilas, nakumpleto na sila ngayon, kaya yung resulta, medyo nataengga talaga siya dito. Puno na kasi ngayon ang slot ng Gilas base yan sa pagpasok ni Scottie Thompson. Siguro kung hindi siya makapasok sa ngayon, 4 na taon naman yung programa ng Gilas, yun siguro inaabangan niya talaga ang mapabilang sa hanay sa mga susunod na taon. Nabanggit niya rin kasi sa interview ng Spin na isa talaga Gilas sa mga rason bakit niya piniling bumalik sa PBA. Bumalik kasi kahit hindi naman siya naglaro dito, na-drop naman siya ng Terra Firma, di ba? At ngayon, ni-release na siya, nakuha naman siya dito ng Converge. At balita natin, unang makakaharap ng Converge ang Terra Firma. So parang sinadya, no? Habang desidido si Jordan Heading na makabalik sa Gilas, Pilipinas, sinagot naman ni Junmar Fajardo ang issue na pinasabog ng ilang netizen na umunoy pwede lang siya sa lokal na bakbakan. Hindi rin niya pinagmalaki ang naging performance versus Hong Kong kung saan isa siya sa mga kumumada para makuha ang ika-4 na panalo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Junmar sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Hindi na ako nagbabasa ng mga ganyang comment. Nakapokus lang ako sa laro eh. Resulta lang yan ng team game. Maswerte lang ako, nakascore ako ng ganun. Pero team effort yun. Siyempre si Kai Soto, sobrang halaga niya para sa amin. Dami niyang rebounds at pinakita rin niya na ginagawa namin yung team effort at naglalaro kami bilang isang team. Tama yung attitude ha, wag na lang pansinin or wag na lang basahin yung mga ganong comment. Ang lala kasi parang below the belt naman ata yung ganon.
Nung laban ng Gilas versus New Zealand kasi, nagtala si Junmar ng 6 points at 2 rebounds sa loob ng 17 minutes. Doon siguro nang gagaling yung netizen or bashers ni Junmar. Tapos kagabi versus Hong Kong, 17 minutes din siya pero nagtala naman siya ng 14 points at 8 rebounds. Kagabi simula pa lang marami ng punto si Junmar Siya yung naunang kumumada talaga sa grupo ng Gilas. Obvious naman na naandyan si Junmar dahil sa kakayahan niya at tiwalang ibinibigay ni Coach Tim. Kaya siguro naisip din niya na baliwala yung mga ganong comment kasi alam niya yung ability niya Alam niya yung kaya niyang gawin. At of course yung tiwala ni Coach Tim at ang pamunuan ng Gilas. Yung record niya sa PBA malaki yun at enough na siguro yun para hindi siya pagdudahan ng lahat. So yung 17 minutes versus New Zealand at Hong Kong pero magkaiba ang inilabas ni Junmar, ibig sabihin may off night talaga ang isang player. Kahit gaano siya kagaling, kahit sino pa yan, dinadaanan talaga ng player yan. Hindi lahat ng resulta maganda, may pangit din pero hindi mo pwedeng isisi sa kanya yon dahil may kalaban siya na humahad lang sa kanya na gawin ang lahat sa loob ng court. Kaya may talo at merong nananalo. So guys, maraming salamat.